Cheese balls negosyo ba ang gusto mo? Pwes, try mo ng recipe na to. Malasang malasa dahil manok at patatas ang nasa loob nito. Pwede mong ibenta ng 15 pesos ang kada stick nito at 15 orders ang magagawa mo dito. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap. Tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng 130 grams chicken breast, isang pirasong patatas, isang pirasong sibuyas, isang pirasong itlog, 2 kutsarang breading mix, 2 kutsarang cornstarch, 5 kutsarang harina, 3 kutsarang cheese powder, 5 pirasong bawang, 50 pieces molo wrapper, isang kutsaritang paminta, isang kutsaritang asin, at mantika sa pagpirito. So, balatan muna natin yung patatas. Peeler ang ginamit ko para walang masyadong masayang dito. Then, hiwain natin to para kapag nilaga, mabilis maluto yung loob nito. Maglagay na tayo ng tubig. Isunod na natin yung patatas. Tapos sa ibabaw, i-steam naman natin yung chicken breast. Double purpose ang gagawin natin dito para sabay maluto yung manok at patatas ko. After ng 10 minuto, okay na to. Yung iba sa inyo, pagdating sa pagluluto, magaling talaga. Pero ikaw, kanin na nga lang ang pinasayang nila, hilaw pa. Next, magdikdik tayo ng 5 pirasong bawang. O diba, ang ganda ng almeres ko. Galing pang Romblon nito at may pangalan pang Lokong Kusinero. After mapalamig ng manok, himayin naman natin to ng maninipis. Gagamitin ko murang knife set ko, bale 289 pesos ko lang nabili ito. Tapos may libre na din panghasa kaya hindi magagasgas yung kulay itim ng kutsilyo. Sa mga gustong bumili, pumunta lang kayo sa TikTok ko, Lokong Kusinero. At i-click nyo lang yung basket na nakakwadrado. Then, hiwain natin to ng maliliit. Pero bakit ganon? Yung mga kapatid mo, ang tatangkad nila. Samantalang ikaw, maliit ka. Durugin din natin yung patatas gamit ang tinidor. Next, ilagay na natin yung manok dito. 5 pirasong bawang, 1 pirasong sibuyas, 1 kutsaritang asin, at 1 kutsaritang paminta pampalasa. Kamayin na natin to. Kailangan kasi mahalo ng todo yung patatas ko. Ito kasi magsisilbing binder sa mga ingredients nyo. So, kuha lang tayo ng ating mixture at bibilugin natin to. Kailangan maliit lang ang gawin nyo kasi lalaki pa naman yan kapag binalutan nyo ng molo wrapper ito. Pero alam nyo yung mga lalaki magaling sa pagbibilog yan. After kang mabilog nyan, tsaka ka naman iiwan. Heto na yung mga sample ng mga nabola ko. Titigan mo, isa ka dito. Next, maglagay tayo ng 5 kutsarang harina sa bowl. At 2 kutsarang breading mix. So, haluin lang natin ito mabuti. Tapos, maglagay tayo ng 1 pirasong itlog. Then, magbuhos tayo ng konting tubig. Kailangan medyo malapot yung butter nyo, katulad nito. Gagamit tayo ng molo wrapper at hihiwain natin to sa gitna. Ito kasi ang pambabalot natin sa binilog ko, para maging sobrang crispy after mapirito. Next, hiwain naman natin to na maninipis. Actually, sobra ko lang ito sa nakarang recipe ko, kaya gagamitin ko na lang kaysa tumigas pa to. Then, lagyan natin to ng 2 kutsarang cornstarch. Tapos, i-mix lang natin to mabuti. Isawsaw na natin yung balls ko sa ating batter. Medyo konting ingat lang kasi malambot pa to. Pero titigas din yan after mapirito. Next, balutan natin to ng molo wrapper. Ito talaga magpapalutong dito. Make sure na mapakapit nyo ng todo yung molo wrapper nyo. Ulitin lang natin yung ganitong procedure. Actually, marami talagang magagawa mo dito. Kasi sa recipe na to, 40 pieces cheese balls ang nagawa ko. Pwede din cheese sauce ang ilagay nyo para mas sumarap ng todo. Pero ako, cheese powder na lang kasi masarap na po ako. Ano raw? 3 piraso ang tutuhugin ko. Pero pwede naman kahit sa kick and plate nyo na lang ilagay ito. Hindi ka mabibitin kasi hindi lang 2 yung balls ko. 3 po ito. Magpainit na tayo ng mantika.
Tapos, pirituhin natin yung mga balls into medium heat hanggang sa mag-golden brown nito. Actually, yung molo wrapper na lang ang niluluto ko kasi luto naman yung loob nito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Guys, malasa na agad kahit ganito pa lang siya. Pero maglalagay pa din ako ng cheese powder para mas lalong sumarap pa. Ibabaw lang ang lalagyan ko. Guys, pwedeng nakatuhog or pwede naman sa kikiam plate nyo na lang ilagay ito. Heto ng ating cheese ball stick. Try nyo na din itong ipang negosyo. Pwede mong ibenta ng 15 pesos ang kada order nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.